Oo, girl. Ano ka ba? Siyempre, gagala ulit tayo, no? Kailangan ko yun. Para naman wala stress. Oh, Pwede ba? Ikaw naman ang magligpit dito, kauuwi ko lang, ang daming kalat, tumulong ka naman. tigilan mo nga ako. Trabaho mo yan, di ba? Tsaka alam mong nag-aaral ako, tapos akong pagagalawin mo dito sa bahay. Hindi masamang tumulong sa bahay, ha? Ikaw wala namang ginagawa. Tingnan mo ang kalat ng bahay, oh. Maglinis ka man lamang, nakakapagod na magtrabaho, anak. Ako naglabada maghapon. Sakit ng katawan ko. Tulungan mo naman ako. Ma, di ba obligasyon mo naman yan bilang ina? Dapat ikaw ang gumagawa niyan, hindi ako. Ang kailangan ko ngayon pera. Gusto ko ng bagong sapatos, bilan mo ako ng bagong sapatos. Sapatos na naman? Kabibili ko lang sa inyo isang buwan, ah. Ma, nakakahiya sa mga kaklase ko, ha? Luma na yung sapatos ko. Dapat lang bumili ako ng bago. Ano ka ba naman? Wala naman tayong pera. Alam mong nangihingi lang tayo sa kuya mo. Di anong gagawin? Di tumawag ka kay Kuya Charles, mangingi ka ng pera. Para mapadalan tayo. Alam mo naman ang daming pera ni Kuya sa abroad, di ba? Kasi noon ay magpadala man lang siya. Pinaghihirapan din naman ng kuya mo yun. Mahiya ka naman. Hindi ko na problema yun. Tsaka alam ko naman, hindi mo naman ako kayang tiisin, di ba? Kaya pwede ba, bilhan mo na ako ng bago kong sapatos. Aba, nasakit ang ulo ko sa iyong bata ka, ay. Ma, sige na. Huwag mo na ako inaartihan. Sige na nga. Natural lang na maglaba ka, maghapong magdamag. Kailangan natin ng pera, dapat lang talaga magtrabaho ka para at least yung pag-aaral ko may pagkukunan naman. Gagawa na lang ako ng paraan. Yan, ganyan dapat. Alam ko naman na hindi mo ko matitiis. Ako lang isa mong anak na babae, di ba? Sipag-sipag ko kaya mag-aral. Tapos dapat lahat ng gusto ko na susunod, ma. Ang dami kong napamili today. Oh my God. Ang dami naman akong bagong damit. Uy, Cha! Saan ka galing? Hindi ka pumasok kanina, hinahanap ka ni Sir. Huwag mo sabihin hindi ka na naman papasok bukas. Bahala na. Ang importante kasi ngayon, makasama ko yung boyfriend ko. Katapos ko lang mag-shopping, oh. Ang dami kasi akong pera, eh. Gusto mo, libre kita ngayon. Hindi naman importante ni. Ikaw, paano pag nalaman ng mama mo yung mga pinaggagawa mo? Mama? Ay, naku. Isang drama ko lang dun. Pinapayagan ako nun, tsaka isang hingi ko lang dun sa mga school. O kaya may field trip. Binibigyan agad ako ng pera nun. Wala yun. Hindi ka ba naawa sa mama mo sa mga pinaggagawa mo? Bakit naman ako maawa sa mama ko? Responsibilidad naman niya ako. So, Cha, ako yung natatakot na para sa iyo. Alam mo, bilang kaibigan lang, huwag kang masasaktan sa sasabihin ko, ha? Magbago ka, kasi nakakaawa talaga yung magulang mo, eh. Hindi ba naiisip yung mga paghihirap na magulang mo para sa'yo, para mapag-aral ka lang? Pwede ba? Huwag mo nga akong pagsabihan ng ganyan. Unang-una, may kapatid ako. Kung hindi man ako bigyan ng pera ng mama ko, nandiyan naman yung Kuya Charles ko, eh. Oh, at least, nabibigay nila yung luho ko. Diba? Yung kasi ang problema sa'yo, masyado mong ini-spurred ang sarili mo. Kahit alam mo naman na hirap na yung magulang mo, basta may gusto ka, gusto mo na kukuha mo. Girl, inggit ka lang ata sa akin, eh. Alam mo, hindi ko nakasalanan kung madaming pera yung kuya ko. At least ako, lahat ng mga suporta binibigay sa akin. Sa'yo ata, walang suportang binibigay, kaya nagkakaganyan ka. Wait, Cha, hindi ako naiingit sa'yo unang-una. Naaawa lang ako sa magulang mo. Alam mo, pe, kung madami ka lang sasabihin na ganyan, mabuti pa hindi na kita ililibre. Tsaka, pwede ba, wag mo ang pakialaman sa mga gusto kong gawin sa buhay. Nag-i-enjoy lang ako, di ba? Wait, Cha, kayong kaibigan lang. Gusto ko lang mapabuti yung sarili mo. Kung ayaw mo, edi wag din naman kita pinipilit. Nasa sa'yo naman yan. Ikaw, feeling ka eh, no? Kala mo, ang galing-galing mo sa school. Eh, wala ka nga ding marating sa buhay mo. Bahala ka nga dyan. Importante, nagsabi ako sa'yo, ha? Bahala ka. Pag ikaw hindi nakapatapos ng pag-aaral. Bahala Wala ka nang paki doon. Ay, Ang naku, ewan ko importante, sa'yo. masaya ako. Epan? Ma, nasa na yung pera? Aling pera? Yung pinapahingi ko sa'yo kay Kuya Charles. Hindi ako nanghingi. Bakit hindi? Anak, nakakahiya sa kuya mo. Wala na tayong ginawa kundi manghingi sa kanya. O bakit? Trabaho naman niya, natulungan tayo, ah. Magkano lang naman hinihingi natin sa kanya, hindi naman palagi. Hindi niya tayo obligasyon. May sarili na yung pamilya. Ano ka ba? Kahit naman, dapat
tinawagan mo si Kuya Charles para humingi ng pera at sinabi mo, kailangan ko ng bagong cellphone ngayon, ma. Tawagan mo na ngayon si Cellphone Kuya. na naman. May cellphone ka bang ginagamit Ma, pangit na kasi yung cellphone ko, luma na. Syempre gusto ko ng bago. Madami naman pera si Kuya, kaya nga nag-abroad si Kuya para may maibigay sa atin, may tulong sa atin. Kasi na yung pambili lang ng cellphone. Nako, nakakahiya na sa kuya mo. Lagi na lang ako nang hihingi para lang maibigay sa mga luho mo. Ano ka ba naman? Sima naman. Minsan lang ako mag-request, paano ako sisipagi mag-aral niyan kung hindi mo walang maibigay yung mga gusto ko sa buhay? Nag-iisa na lang ako nag-aaral, hindi niyo pa mabigay yung gusto ko. Binibigay na nga namin sa iyo lahat. Sumusobra ka naman. Anong sumusobra dun, ma? Para saan ba yung hiningi ko? Sapatos o para naman sa pag-aaral ko yun, yung cellphone. Kaya ako nagpapabili ng bagong cellphone para maganda pag nagsusearch ako ng mga project namin. Ay naku, anak. Sige na, ma. Bilis na. Tumawag ka na kay Kuya Charles. Sumingi ka na ng pera. Kailangan ko ng cellphone. Hindi nga. Nakakahiya na sa kapatid mo. Hiyang-hiya na ako. Wala Naman, na tayong- naghahang na nga yung phone ko. Kaya nga gusto ko ng bagong cellphone. Pati nga yung sapatos, hindi mo pa rin nabibili hanggang ngayon. Bahala ka. Hindi ako manghihingi doon. Ako Mabilisan nahihiya mo na. Kung ayaw mo, ma, kung ang tatawag kay Kuya Charles, gamit yung phone mo. Wala ka magagawa, ma. Hello, Nak. Charles. Ma, ba't parang umiiyak ka? Gawa nung kapatid mo, Nak. Sakit sa dibdib ng mga sinasabi sa akin. Bakit anong ginawa niya? Nagagalit sa akin kapag wala akong binibigay na pera. Nahiya na ako manghingi sa iyo. Lagi na lang siya nanghihingi. Gusto niya lagi bago ang mga gamit niya. Tapos kung ano-ano pang mga sinasabi sa akin. Panay ang utos pa niya na humingi ako sa iyo ng pera, nahihiya naman ako sa iyo. At panay na ang bigay mo sa amin, alam ko naman na may pamilya ka na. Kaya pala, ma eh. Tapos, kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinasabi sa akin, hindi na nga nakakatulong dito. Ang sakit kaya sa dibdib, anak. Siyempre, parehas ko kayong anak. Kapag na naman. Uwi na ako. Sige, nak. Asensya ka na, ha? Ay, naku, nakakapagod. Mag-aral. Magaling siya. Sa school. Saan pa ba ako pupunta, ma? Ano mga klaseng tanong yan? Anong school? Ako nga, wag mo nga pinaglululo ko. May nakapagsabi sa akin, lagi kang pumupunta doon sa bahay ng boyfriend mo. Sino namang marites nagsasabi niya? Nagsisinungaling lang yun, ma. Huwag kang magpaniwala dyan sa mga chismosa na yan. Tanda ko nang ito'y ako'y lulukuhin mo pa, tsa, ha? Napapakapagod ako dito. Nagtatrabaho para lang maibigay lahat sa iyo yung mga pangangailangan mo. Ma, huwag mo nga kung dinatramahan ng ganyan. Hindi nakakadala. Tapos lulukuhin mo lang ako. Ina mo ko. Inaganyan mo ko. Ma, pwede ba tigilan mo ako sa kartehan mong ganyan? Diyos ko naman, nag-aaral ako ng mabuti, ma. Para kahit paano may marating ako sa buhay, hindi ako maging katulad mo na labandera na lang habang buhay. Diyos ko, nagawa na nga ako ng paraan para makadiskarte ng pera kasi hindi mo ko inihingi ng pera kay kuya tapos ngayon magreklamo ka pagka may pinuntahan akong iba. Natural lang na pumunta ako sa boyfriend ko para naman mawala yung stress ko. Pero nag-aaral ako kung sino ang marites na nagsabi na hindi ako pumapasok, yung mga chismosa lang yun. Sinungaling ka. Ulukuhin mo pa ako. Pagkatapos ng lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Di ka ba naawa sa akin? Pagod na ako sa paglalabada para lamang may maibigay sa'yo. Pati kuya mo, niluloko na natin para lang makahingi ng mga pangangailangan mo. Ma, kung napapagod ka na maglaba, di huwag kang maglaba. Bakit isisisi mo sa akin? Pwede ka naman humingi na lang kay kuya para hindi ka na maglaba. O ang simple-simpleng bagay, tatawag mo lang kay kuya. Magpapadala naman yun eh. Hindi naman nakakatiis yun sa'yo, di ba? Ano bang nagawa kong pagkakamali sa'yo? Bakit ganyan ka? Ma, sinasabi ko lang yung totoo. Kaya pwede ba huwag ka nang umiyak dyan? Huwag mo akong dramahan. Lalo ako nai-stress. Ang dami kong gagawin sa school.
Anong nagawa kong pagkakamali? Bakit binigyan mo ako ng anak na ganito? Ma, para namang napakasama ng ugali ko sa mga sinasabi mo. Tingnan mo nga yung ginagawa mo sa akin. Nagsisinungaling ka pa. Lagi ka naman pumupunta dun sa bahay ng boyfriend mo. Hindi magsisinungaling sa akin yung kumarikot, kapit bahay nila yun. Ma, tumigil ka na. Mabuti pa mag-CR muna ako. CR na ako. Drama. Ay, kuya, dumating ka na pala. Hindi ka man lang nagpasabi. Di sana nasundo ka namin ni mama. Eh, wala si mama ngayon. Nasa, naglalaba ata. Ay, saktong-sakto, kuya. Dahil nandito ka na, meron ako request. Magpapabili nga pala ako ng bagong laptop. Eh, kailangan kasi sa school yun. Madami na kasing research eh. Bakit? Nag-aaral ka ba? Oo, kuya. Nag-aaral ako. Bakit naman ganyan yung sinasabi mo sa akin? Tsaka magsabi ka nga sa akin totoo. Pinahirapan mo lang ba si mama? Hindi, kuya. Si mama nagre-request lang ako. Pagka may mga project, nahingi ako ng pera. Tsaka hanggang ngayon ba naman? Magsisinungaling ka pa sa akin? Totoo ba na yung perang binibigay sa'yo ni mama, tsaka yung pinapadala ko, ginagamit ko lang sa paggagala mo? Pagbubulakbol mo? Hindi, kuya. Napasok ako araw-araw. Alam mo, kuya, huwag ka kasing maniniwala sa mga kapitbahay natin na marites. Alam mo, mga sinungaling. Hindi ka ba magsasabi yung totoo? Eh, kuya, napasok naman ako sa school. Eh, pagkatapos kong mag-school, minsan nagala kami ng mga classmate ko. Charles, anak, kailan ka pa dumating? Ba't napauwi ka? Totoo ba na ginagamit mo lang si mama? Ha? Para makakuha ng pera sa akin? Explain mo nga kay kuya. Di ba ginagamit ko naman sa school? Tsaka kay magsabi na ng totoo. Kami, pamilya mo, wag mo kaming paglulukuhin. Ma, nag-aaral naman ako, di ba? Eh, misa lang naman kami gumigamit ng kaibigan ko. Bakit naman ganyan yung sinasabi mo kay kuya? Tsaka, problema ko ba yun, ma? Na yung mga marites na yan, kung ano-ano yung sinasabi sa'yo, hindi naman totoo yun eh. Anak, huwag ka maniwala sa kanya. Niluloko niyan tayo. Ma, ano sinasabi mo dyan? Charles! Nandiyan ka na pala. Kala ka dumating. Umuwi ka ba dahil nalaman mo buntis tong kapatid mo? Buntis ka, Cha? Ay, hindi niyo po alam? Mar, sorry. Hindi ko alam yung secret eh. Uy, anong buntis? Hindi ako buntis ha. Uy, ano? Pinakita mo pa nga sa akin yung PT na yung stress. Ay, sorry. Secret pala yun. Tita, ako sorry po. Hindi ko po alam. Totoo? Buntis ka? Napaka sinungaling mo talaga sa amin. Ano ka na, Cha? Anong pinagagawa mo sa amin? Bakit ganyan ka? Sorry. Bakit niloloko mo kami? Ina mo ko. Sorry, ma. Buntis ka? Ano na po ako? Sorry ah. Anong ginawa mo na sa amin, Cha? Nagpapakahirap kami para makapag-aral ka tapos ganyan. Magpapabuntis ka lang? May, hindi ko naman kasi sinasadya na Na ano? Nalakuhin kami? Pinag-aaral ka namin, pero ano ginawa mo? Ha? Pagtanggol mo naman ako kay kuya. Ano pagtanggol? Di mo nga inisip si mama eh. Nagpapahirap maglabada? Ha? Parang bigay yung luho mo? Ako nagtrabaho sa abroad para pag-aralin ka, pero ano ginawa mo? Cha, ano yung ginawa mo sa amin? Paano ka na? Paano na ang buhay mo niyan? Ma, mag-aaral naman ako kahit... Hindi. Mag-aaral. Titigil ka ng pag-aaral. Kuya, kailangan ko mag-aral. Kahit naman lumaki yung tiyan ko, kaya ko pa rin naman mag-aral eh. Tama lang yun, Cha. Yan yung nangyari sa'yo. Para malaman mo kung ano yung ginagawa mo kay mama. Ma, sorry na. Gusto ko mag-aral, ma. Pinili mo yan. Siguro tama lang na binigay sa'yo yan. Ang mabuntis ka. Para maunawa at maintindihan mo kung paano maging isang ina. Para maintindihan mo yung mga ginagawa mo sa akin.
Ma, patawarin mo na ako. Pinagsisiyan ko naman yung gusto ko talaga mag-aral, ma, kasi gusto kong tumulong. Gusto mo ba talaga? Ha? Hindi mo nga nakita yung mga sakripisyo namin eh. Tapos sabihin mo gusto mo. Sorry na, kuya. Sorry, ma. Magbabago naman ako eh. Oh, Sige talaga na. magbabago ka kasi aalis ka na dito. Umalis ka dito, tayo ka na namin makita. Ma. Wala na akong magagawa sa'yo. Lahat binigay ko na sa iyo, anak. Sige na, ano yung gamit mo? Sumama ka dun sa lalaki mo. Yan yung buhay na gusto mo, di ba? Ano, anak? Gutom na ako. Gusto ko ng fried chicken. Eh, anak, walang pera si mama eh. Utang ka na lang. Eh, baka magalit yung tindira dun eh. Mamaya na lang ha, pagkatapos ni mama maglaba ha. Okay? Cha! Apo! Parito dali. Pahalik muna ako sa apo ko. Ganda naman. Ay, ano? Kumain ka na? Hindi pa. Ay, bakit hindi nakain? Kasi wala pera si mama. Ay, kawawa naman. Hindi kasi nag-aaral eh. Kaya dapat mag-aaral ka mabuti ha. Para maraming pera, magkakatrabaho ha. Para hindi tutulad kay mama, labandera ha. Mag-aaral mabuti. Ay, tara, kakain na tayo. Ano, Cha? Kaya mo pa? Kaya mo pa maglabada? Mahirap pala yung ginagawa mo, ma. Eh, ganun talaga. Malalaman mo lamang yan kapag isa ka ng ina. Kung paano maghanap buhay para sa anak. O, yan, ang pinili mo, di panindigan mo na lamang. Kakayanin mo yan. Lahat ng ina kinakaya lahat. Ma, pasensya na nga pala sa lahat ng ginawa ko sa'yo, ma. Na-realize ko naman na lahat yung mga pagkakamali ko eh. Lahat binibigay niyo sa akin pero hindi ako nag-aral lang mabuti. Sana mapatawad mo ako, ma. Ganun talaga. Yan talaga ang mga nanay. Ma, miss na kita. Yan, kakayanin mo anak yan. Lahat ng ina kinakaya. Yan, magpakatatag ka. May anak ka na oh, may anak na aasa sa iyo. Kaya kailangan maging matatag ka. Kailangan, ma. Kahit mahirap. Kita mo, mag-aaral maigi ha. Kiss mo si ano para mawala ang pagod. Sana mapatawad mo ako sa mga ginawa ko sa'yo. Siyempre mapapatawad kita anak kita eh. Pero sa anak mo na lamang ibawi lahat ng mga hindi mo nagawa sa akin. Po, ma. Okay. Tayo na, kakain tayo anak. Apo ha? Sumama ka na at baka hindi ka pa rin nakain. Tayo na.